Salamat po, Panginoon, sa laging pagkakataon na ibibigay mo sa amin upang ikaw ay aming makapiling sa lahat na ito. Sa gabi nito muli, Ama, kami lumalapit, tumutulog ng buong kababaang loob. Muli mo kami tulungan, muli mo kami, Panginoon, na samahan sa lahat nito. Ipadama mo sa amin ang presence mo, ipadama mo sa amin ang pagmamahal mo. Nananalig po kami, Panginoon, na nagkataon, tulungan mo kami, pagpalain mo kami, tugunin naman ang mga pangangailangan, ang mga pinaglaman ay paglalingin. Panginoon, iparanas mo nga ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan. Muli, ikaw ay aming sasambahin, purihin, paglilingkuran at mamahalin habang kami nabubuhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ito yung ulit ko ngayong year na to, sa susunod nito ay kakasama-sama tayo sa Christmas party natin. Pupunta ka kayo dito. Kung asang kamay pupunta dito. Sabi na kayo, Lord, aatin ako. Kasi magbibigay ako. Palakpakan natin ang pagkakas. Okay, so gusto ko i-share sa inyo ito, mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala.
Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay nagpunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sulilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niya umuwi upang magpadala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilan niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Pinalot niya sa lampin ang sanggol at tiniga sa isang sapsapan, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panunuyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Salamat natin ang Panginoon. Yung tatlo na yan, mga kapatid, yung record na yan, ito yung unang-unang Christmas. Yan ang unang-unang Pasko. Bakit? Kasi ang Pasko ay yung pagsela ng ating Panginoon Jesus. Amen? Sundan niyo mabuti, ha? Sundan niyo mabuti. Kaya gusto kong pamatatag ito na discover the wonder of Christmas. Ano nga? Discover the wonder of Christmas. Ibig sabihin nun, buklasin natin ano yung kahanga-hanga sa Pasko. Yung kahanga-hanga. Why do we celebrate Christmas? Bakit sinaselebrate natin ang Christmas? Okay. So dahil mabuti na para maunawaan natin mabuti para mag-share dito sa iba. Saan ba nanggaling ang salitang Christmas? Saan ba nanggaling? Yan yung nanggaling sa salitang Christmas. Kasi yung unang Christians, matapos nila na i-compute. Ang dahil po yan hindi basta-basta yung peso yung December 25. Nag-aralan mabuti ng mga Bible scholars ng ating simbahan, mga kapatid. Hanggang sa nag-arrive sila na ang eksakto ay December 25. Okay po? Mahirap po ipapakita ko dito lahat. Baka wala na tayo papakita ko sa inyo kung paano kayo compute. Basta, suma total, December 25 ang pinagsakaan ng computation ng Christmas Day. Amen? Okay. Now, mga kapatid, ano ba ang Pasko? Of course, ito ay ang pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Pagdiriwang. Sabi nga, pagdiriwang. So, isa-celebrate natin starting 25 December ang Pasko. Wait, amen po? Okay, now, bakit ba natin pinagdiriwang ang Christmas? Dahil ang pagsilang ni Jesus ay napakahalaga. Sabihin naman, napakahalaga. Napakahalaga ang pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Okay, now, tandaan natin, sabi nyo muna tayo, tandaan natin, kapag ang isang pangyayari ay mahalaga, una, ito ay itinatala. Inire-record. Mahalaga ba ang birthday nyo? Kaya kayo may birth certificate. Kaya pag kayo nag-apply, kailangan daladalan nyo yung birth certificate nyo o whatever man nagsasarap ng inyong birthday. Bakit? Kasi mahalaga yun. Same thing with Jesus. Mahalaga yung pagsilang ni Jesus, kaya inihanap ng maitatala. Sa Bible, itinala na si Jesus ay sinila. Amen po? At sa ating binasa, may panahon. Yung panahon, pero no, yung binagdito na kasalukuyang imperador ng Syria. Amen? Okay, now, kapag ang isang bagay, pangyayari ay halaga, ito ay ginagawa ng simbolo. Ano simbolo ng birthday? Cake. Kaya pagkakakita kami kagad ng cake, sino may birthday? Bakit? Cake is a symbol of birthday. Sa Pasko, anong simbolo? Pag nagkabit ka ng Christmas tree, uy, ang angal mo ng Pasko nyo.
Yan ay simbolo ng Pasko. Tama po ba? Nasusundan ba? Okay. Pangatlo, kapag mahalaga ang isang pangyayari, ito ay sinasariwa. Tama ba? Kaya minsan, may mga palabas, may mga, anong tawag dito, yung mga, hindi mo pala, okay. Pagsasalula, sinasariwa. Maliwanag? Bakit? Kasi mahalaga. Ilan po? Pag hindi mahalaga, hindi mo sinasariwa eh. Kinakalimutan na eh. Tama? Mahalaga ba ang anniversary? Di ba? Kaya, minsan, yung kung ano-ano ginagawa para sariwain yung anniversary ng mag-asawa. Ipapakita yung mga luma nilang picture. Kasi may lumamasya sa tabing dagat. Amen? Isa pa, ipinagdiriwang. Yan. Most of the time, yan ang pinakang ginagawa kapag mahalaga ang pangyayari. Ipinagdiriwang. Ang kalayaan ng Pilipinas, yung Independence Day, lagi ipinagdiriwang yan. Bakit? Mahalaga. Pero walang katumbas niyang lahat ang pinagdiriwang sa buong mundo sa pagsilang ng ating Panginoon. Amen? Walang katumbas yan. Walang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo kundi nung isilang si Kristo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. At saka sa lahat ng pangyayari, sabihin nyo na lahat ng pangyayari sa buong mundo, akin ang maganda, walang pinakamahalaga kundi nung si Jesus ay sila. Maliwanag? Sabi nga sa kapatid nyo, naintindihan mo ba yun? Ang nakakalungkot, maraming tao, hindi gaano pinapahalagahan. Bakit? Kasi hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan. But tonight, i-discover natin, tutuklasin natin kung ano ang kagandahan, the wonder of Christmas. Amen? Kung bakit sinaselebrate natin yearly ang Christmas, bumabagyan yan, ano man ang nangyayari, tuloy pa rin ang Christmas. Amen? Walang nakakapigil sa Christmas. Bakit? Because Christmas Day is a very important event. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Now, discover the wonder of Christmas. What are the wonders of Christmas? Ano ang mga magaganda kahanga-hangang nakapaloob sa Christmas? Handa na ba kayo? Okay, sabihin sa katabi nyo, makinig ka maigi. Para maintindihan mo. Maintindihan mo. Kasi, pag hindi natin inintindi ito, hindi mo rin inintindi si Kristo. Napakahalaga ito sa buhay natin. Napakahalaga. Kaya yung pagdiriwang natin, dapat naiintindihan natin. May mga tao nagdiriwang ng Pasko. Pero sa halip na makuha nila kung ano, kung bakit sila nagdiriwang, mga kapatid, ang ending, nag-away-away pa. May mga nagsasakam pa. Tingnan mo yan, bakit? Kasi hindi naiintindihan. Kasi kapag ang isang bagay, mga kapatid, ay hindi mo naiintindihan na halagahan ito, halagang hindi mo bibigyan ng emphasis. Hindi mo bibigyan ng ibig sabihin sa buhay mo kung paano i-celebrate. Amen po? Okay, what are the wonders of Christmas? Sabihin mo Christmas. Christmas. Number one, na kagandahan, kamangha-mangha sa Christmas ito, na dapat inaalala natin every time na tayo magsa-celebrate ng Christmas. Number one, in letter C. Ano yun? Yung care and love of God. Alam niyo, sabi sa Bible, kanina, so magandang nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. That was the first Christmas. Noong ibinigay niya, naging tao na sa isinilang ni Mama Mary. Amen. Yun, ibinigay niya yun, ang kanyang kaisa-isang anak. Tandaan natin, ang ibinigay ng Panginoon ay hindi patakluhin.
Ang ibinigay ng Panginoon ay hindi basta-basta. Ang ibinigay ng Panginoon ay napakahalaga. He is Jesus, the only Son of God, and God Himself. Amen? Okay. Hindi siya basta-basta. Hindi siya bagay, hindi siya tao. Narinig niyo? Nagkatawang tao pero hindi siya tao. Siya'y Diyos. Pinakamahalaga sa lahat ng mayroon ng Diyos. Ang ating Ama, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi dalawa ang anak ng Diyos, iisa lang. And yet, ibinigay niya because of love. Sabi niya sa katabi niya, mahal na mahal ka ni Lord. Kung alam mo lang. Amen? So, ibig sabihin, kung uunawain mo yun, na naiintindihan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, dapat pinaalagaan mo sa sarili mo, pinananatili mo malinis sa sarili mo. Bakit? Kung yung Diyos na pinahalagahan ka. Dahil sa pagmamahal niya, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Dapat yung ating sarili, inaalagaan natin, maging karapat-dapat sa tao o sa Diyos na nagpahalaga sa atin. Tandaan natin, kapag ang pagbabatayan ay yung standard ng Diyos, wala tayong halaga. Pero, dahil sa kabutihan kadakilaan ng Diyos, binigyan tayo ng halaga. Binigyan tayo ng halaga. Amen? Bibigyan ko kayo ng sample. Pakinggan nyo mabuti. Yung tubig at pagkain, mahalaga. Tama? Hindi ka naniniwala. Amen. Ang pagkain at tubig ay mahalaga. Bakit? Pag wala yan, hindi tayo mabubuhay. Pero tatandaan natin, ang Diyos mabubuhay kahit walang anuman. Mananatili, kaya niya mabuhay independently sa kanyang sarili lamang. Mananatili siya. Walang mababago sa kanya, walang mababawas. Amen? Ibig sabihin, mabubuhay ang Diyos kahit wala tayo. Pero dahil sa kadakilaan ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, tayo, binigyan niya ng halaga at ang patunay niya ay nung ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya pag may nagsasabi sa inyo, nararamdaman nyo rin na parang wala kang halaga, niloloko ka ng demonyo. Bakit? Kasi may nagpahalaga sa iyo na higit sa lahat. Yan ay ang Diyos. Kaya hindi ka dapat nawawala ng pag-asa, hindi ka dapat nagdidepress, hindi ka dapat nawawalan ng gana. Bakit? Kasi mahalaga ka. Pinahalagahan ka ng Diyos. At ang pinakamataas na uri ng pagpapahalaga ay yung mahalin ka. At ang pinakamataas na uri o expression ng pagpapahalaga ay mayroong ibinibigay sa iyo. At wala nang pinakamahalagang ibinibigay na bibigay regalo sa atin, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Sabihin sa katabi ninyo, huwag ka na ma-depress. Mahalaga ka sa Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? So, pag hindi mo naiintindihan, magdiriwang ka ng pasto. Hungkad, hindi mo naiintindihan. Dapat masayang-masaya ka. Amen? Bakit? Kasi alam mo, ang diwa o ang ibig sabihin ng pasto, na-discover mo. Ang hiwaga nito, ang ganda nito, minahal ako ng Diyos kahit hindi ako pwedeng mahalin, kahit hindi ako karapat-dapat mahalin. Pwede tayong hindi mahalin ng Diyos. At tapo natin, pwede tayong hindi mahalin ng Diyos. Pero pinili niyang mahalin tayo. Pinili niyang mahalin tayo. Kaya dapat naiintindihan natin yan sa bawat sandali ng ating buhay. Para araw-araw, Pasko ang ating buhay. Amen. Okay. Sabi dito, yung sabi ng mga kung ang sarili ng anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kanya niya ibibigay na masagana sa atin ang lahat ng bagay. Na-bless ako doon sa sharing
pinanaligan mo, mahalaga ka, at naibigay niya yung pinakamahalaga sa Panginoon na ibigay sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung yung kanyang anak ang pinakamahalaga, hindi niya pinagay, yung pala mga abswelto ka sa iyo, pinoproblema. Amen? Amen? Sabi niya, may problema ka ba? Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ang liwanag, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sabi kayo hindi ba sa akin lahat? Hindi kaya niya ibibigay yung kahit ano pang hihingin mo, yung pangangailangan mo. Amen? Sabi niya sa katabi niyo, naiintindihan mo ba talaga? Kasi yung tao na nakaintindi niyan, nakangiti na ngayon. Yung tao na nakaintindi niyan, hindi na sisimangot. Amen? Bakit? Kasi alam niya, maliwanag na maliwanag sa kanya, may nagmamahal sa kanya, higit sa kapwa-tao niya. Ang nagmahal sa kanya ay Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Yung lahat ng langit at ang lupa. Ng buong kalawang alam ng Panginoon. Amen? Kaya dapat hindi tayo dumating doon sa sandaling nagkakaroon tayo ng depression. Nagkakaroon tayo ng panlumok. Nagkakaroon tayo ng panghihina. Bakit? Kasi alam natin, aware tayo, may Diyos na kahit tayo kanya-kaya sa isang anak ay ibinigay. Kaya naman, every 25th of December, we are celebrating the event. Amen? Palakpakan ng Diyos. Okay. Pangalawa, letter A. Anong matidiscover mo sa Christmas? The humility of God. The humility of God. Gaano kababa ang kalooban ng Panginoon? Sabi sa Bible, naway magkataon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit pagdating niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. How humble our God. Alam mo siguro, kung ako ng Diyos, kung ako ang naging Diyos, wala kayong pag-asa. Lahat ay maintindihan mo. Kung ako ang naging Diyos, amen? Kaso hindi ako eh. Masalamat kayo, hindi na ako. Amen? Eh kasi, kung ako, pag naasar ako, abay gusto ko lipunin kagad eh. Amen? Gusto ko mawala kagad sa paligid ko. Ay sino dito hindi naasahan ng Diyos? Sino dito? Lahat tayo sumablay. Amen ba? Sabi ko sa katabi nyo, sumablay ka rin, di ba? Pero yung mga taong matataas ang kalooban, kung makapalisin ang kapwa niya, kung makapangusga ng kapwa niya, hindi nga alam, siya man, pinagpasensya ng Panginoon. Bakit? Dahil ganyan kababa ang kalooban ng Panginoon. Ang taong mababa ang kalooban, mapagpasensya, mapag-unawa. Naririnig niyo po ba? Sabi niyo nga sa katabi niyo, kumusta ka na? Kumusta ka na? Nakikinig kayo? That's it! Ay, listen eh! Aba, parang tinalo pa natin ng Diyos, kaya bang? Sabi ng Panginoon, no? Kahit siya, kahit taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos, siya Diyos talaga eh! Hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sabi, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kusa niyang binitiwan. Ibig sabihin, hindi niya, kung ang ginawa niya, bakit mo bababa dyan? Bakit pwede
Sinasabsab niya eh. Sinasabsab, kaya sabsaban. Tingnan nyo? Sabihin sa inyo katabi, salamat na lang. Hindi ka umabsent. Tingnan nyo, kaya sinasabsab. Ibig sabihin, sinasabsab, di ba? May pansin, up-up. O, sabsab yun, up-up. Amen? Doon nila sinasabsab yung pagkain nila. Parang lang yun. Ang tawag doon, parang kuna. O kaya naman, parang batya. Tapos doon nilalagay yung mga pagkain. Doon sasabsabin ng mga ayaw. Nakuha na ninyo. Doon sinilang si Jesus. Imagine na anong amoy nun? Diba? Eh tayo, minusan, ang ganda ng hikaan. Reklamo pa! Naririnig nyo? Amen? Oh, si Jesus doon. Tingnan ninyo, si Jesus, siya ang dapat na mayroong pinakamagandang higaan sapagkat siya Diyos. Pero dahil pinakita niya, this is the way we should behave. Ito ang tama. Ito ang tamang pag-uugali. Huwag tayong mayabang. Huwag tayong maangas. Huwag tayong pa-importante. Amen? Alam nyo kasi, yung mga taong yung mga taong matataas ang kalooban, kadalasan dyan pabebe. Amen? Ay importante. Kaya hindi mo napansin ang konti. Tatalo na agad. Amen? Naririnig nyo? May narinig lang kaunti dito. Hindi na atin dyan. Hindi na atin. Bakit? Kasi yung kanyang ego. Yung kanyang pride. Naririnig nyo? Narinig pa ba kayo? Kaya minsan, dapat nag-discover natin sa Pasko how humble our God is. Kung gaano kababa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga ng Panginoon, imitate Jesus. Sa Ephesians chapter 5, verse 1, imitate Jesus. Ito, sinasabi din dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit ang kayo niya kalikasan ko, hindi rin pinagpiling na manatiling pamagka ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, be humble like Jesus. Narinig nyo? Sabi mo sa inyo katabi, huwag kang ilin lang ng ilin. Sa buhay mo, alakpakan natin ng Panginoon. Okay. Kaya okay. Ano mag-discover natin sa Pasko? Letter us at Christmas, ransom of God. Sabi niyo, ransom of God. Si Jesus, noong pumunta dito, hindi para magpasarap. Noong siya nagkatawag tao, mga pagsila ni Mama Mary, hindi siya para magtampisaw sa Boracay. Hindi para magliwaling dito. Hindi rin para mamasyal kung saan. Hindi para kumain ng masasarap. No! Alam niyo ang purpose niya? Maging ransom ka. Ano yun? Pantubos. Pantubos sa atin. Amen? Kasi kung tayo hindi tutubusin, tayo ang magbabayan. Tayo ang magdurusa. Naririnig niyo? Oo. Hindi tayo makakawala. Para tayong para tayo nakabilang o para tayo bihan ng kidnapper na kailangan tubusin mo, kailangan may ransom. Amen ba? Para ikaw'y pakawalan. Bihan tayo ng Diablo. Bakit? Tingnan yung mga taong bihan ng Diablo, sunod-sunod sa Diablo. Pag sinabi ng demonyo, magalit ka, gagalit. Sinabi, magbura ka, magbura ka. Pag sinabi, magdabog ka, magdabog ka. Ang ibig sabihin niyan, bilang bukal sa kanas. Hindi ka pamalaya. Amen? Si Jesus, tambayan sa iyo para ikaw makalaya. Nakikinig ba kayo? Sabi niyo sa inyong katabi, inaantok ka na ba? Inaantok ba dyan? Palakpakan natin
tinubos ka rin. Amen? Kaya ang totoong nakakaintindi ng Pasko at naunawaan niya kung ano ang hiwaga ng Pasko, ang kagandahan ng Pasko, nakakalaya sa bisyo yan. Nakakalaya sa bisyo. Amen po? Kasi pinagkakala ka na eh. Tinubos ka rin yan eh. Sa kapangyarihan ng demonyo eh. Maliwanag po. Oo. Baka naman may nagbibinggo pa dyan. Baka may buwang-weteng pa dyan. Baka naman may naninigabil pa dyan. Aba, baka naman may nagsusugal pa dyan. May gumising-gising ka. Amen? 2,000 taon na ang nakalilipas. Pinadala si Jesus bilang pantuo sa iyo. Hanggang ngayon ka pa rin. Walang pinagkaiba doon sa aso eh. Di ba mayroong aso sa Marikina? Pag ang aso mo kakalat-kalat, nako, uri yan. Iimpaw. At natapos ang dating yan, tinutubos ng may-ari. Mga kapatid, hindi makakalaya doon sa impounding area. Tama? Amen? Amen. Okay. Now, may mga aso naman ganito, tinubos na, binayaran na ng may-ari. Abay, ayaw na umuwi. Wala magagawa. Kinakagat pa yung may-ari. Pag iuuwi, nauwi na doon. Bakit? Nakatikin mo masarap na pagkain doon. Mayroong mga ganyan eh. Tagal-tagal ng Christian, tagal-tagal na mga kapatid. Nawili na. Nawili na sa pagtutungi. Sa pagbitingko. Oo, hindi nga pumupunta doon. Ay, may online. Nakikinig ba kayo? O, meron dyan. Ay, mga kapatid, naglalaro. Doon. Naglalaro. Na-addict na. Nasasayang na naman oras. Hello? Sabihin mo sa inyo kami, alam nyo? Alam mo, kapatid? May kilala ko ganyan. Adik. Hindi adik sa drugs, hindi adik sa kung anong pagkain, pero adik doon sa kanyang kinawilihan. Sa halin ng dami magagawa, andun siya. Bakit? Nawili na, katulad ng aso. Amen? Kahit tinubos na, binayaran na, nawili. Amen ba? Amen. Okay. Next ito. Letter I. Ano ang mag-discovery mo sa Christmas? Doon sa unang pagsilang ni Jesus? Na sinaselebrate natin? The incarnation of God. Yung Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin ng incarnation, nagkatawang tao. Sabi nga, nagkatawang tao. Okay. Alam niyo yung salita karne? Hello? O, dyan simula yun. Karne. Sabi nga, karne. O, di ba alam niyo yung karne? Karne sa binte, karne sa hita. Amen? Karne. Kaya incarnation. Incarne. Nagkatawang tao, nagkaroon ng laman. Klaro? Amen? Kanya si Jesus. Siya ang Diyos, siya ang Espiritu Santo, siya ang Espiritu. Pero, 2,000 years ago, nag-incarnate siya, nagkatawang tao. Because of us. Mahirap maging tao. At tayo ngayon, mahirap maging tao. Tama? Amen? Pero may kasabihan, madali daw maging tao. Mahirap ang magpakatao. Yes,
kung lagi mo siyang tinititigan. Amen? Kaya kung sino ang lagi mo tinititigan, yun ang makokopya mo. Di ba? Tanong mo sa sabi nyo, sino kinokopya mo? Sige pa kayo. Ang dami din. Meron pa ibang hangang-hanga doon sa mga leader na pumapatay ng tao. Okay? Eh si Jesus, bumubuhay ng tao, di pumapatay. Nakikinig pa kayo? Amen. Si Jesus ay nagpapatawad. Si Jesus ay nagmamahal. Si Jesus ay umuunawa. Si Jesus ay nag-i-encourage. Nagpapalakas. Amen. Piliin nyo lagi ang inyong sasamahan. Piliin nyo lagi. Kapag ang inyong kasama lagi, inaakay ka pa madali, iwan mo yan. Kasi hindi yan padala ni Lord. Amen? Yung lagi kang kinagalit, tinatalimang ka ng galit, minsan hindi ka galit mo sa isang tao, dahil kwentuhan ka ng kwentuhan ka ng kwentuhan. Ba mamaya, hindi mo naman kilala galit ka rin. Yung nasa kagano, di ba may tama ka no? Hindi mo kilala, nagalit ka. Hindi mo naman nakasama, nagalit ka. O, wala naman ginawa sa'yo, nagalit ka. Eh bakit? Eh kasi yung kasama mo, laging galit doon. Hello? Okay. Sabi dito, nang sa pasimulay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy ng salita ay si Jesus. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 14, naging tao ang salita at naniraan sa piling namin. Nakita namin ang kaluhati ay unay na sa kanyang bilagay siya sa anak ng Ama. Siya ay Diyos ng magandang loob at ng katotohanan. Si Jesus, salita na nagkatawang tao. Incarnation. Amen? Maliwanag ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Gawain mo sa puti. Para pag nag-celebrate tayo ng Christmas na, intindihan natin yung ating sinag-celebrate. Sabi nyo sa katabi nyo, o, Pasko na naman. Oh, Pasko na naman. Ano na naman ang lalakrakin mo? Amen? Amen? Baka dyan, meron ka ganyan na. Nako, ay Pasko, pag Pasko na naman ako. Ay paano kung Pasko dumating si Jesus? Lasing ka. Patay kang bata ka. Huwag ka wala. Huwag mong bibiruin yan. Dahil ang Panginoon din ang bibiro. Amen? Baka yun ang huling laklak mo. Laklak ka. Palakpakan na natin ang Panginoon. At sa Hebrews chapter 4 verse 9, ang ating pinakapunong pari, si Jesus, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin tao, tinuksos siya sa lahat ng paraan. Subalit kayo ay hindi siya nagkasala. Ang sarili po ito. Sabi dito, si Jesus daw ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin. Ito, makinig ko po. Ano ba yung ating pinagdaraanan? Huwag kayong mahihiyang sabihin kay Jesus. Lord, tulungan mo ako. Alam ko po, dinaanan mo rin ito. Alam ko po, ikinismis ka rin. Alam ko po, iniwang ka rin. Alam ko po, naranasan mo sinaktan ka rin. Alam ko po, naranasan mo binura ka rin. Kung ano yung lakas ng loob, kung ano yung katatagalin, nagtagay mo noon, Lord, please, alam ko po naunawaan mo ako. Mahina po ako. Huwag kayo magkayabang na kaya ko to. Nakaw. Hindi natin kaya. Lalo na kapag ang kumikilos sa talagang demonyo, hindi natin kaya yan. Sa ganang sarili natin. Pero, kung sumasa atin ang Panginoon, tanda natin, sabi ni Lord, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo sumasa akin. Bakit? Walang nakakaunawa sa atin ng lumos-lumusan, kundi ang Panginoon Jesus. Bakit? Sapagkat ano bang tinadaanan mo? Gaano mang kahirap yan? Gaano mang kasalinoob yan? Gaano mang masakit yan? Dinaanan ng Kristo yan. Kaya
walang wala? Naranasan niyo na ba? Amen. Pag nakakaranas kayo ng gano'n, balikan niyo si Jesus. Si Jesus naranasan na yun. Sinisigil siya ng buwis, wala. Wala siya kinakain. Amen? Anong ginawa niya? Yung kung sabi kayo sa apostol, sige, punta ka doon, mamumit ka, tapos yung makukunin mong isda, buksan mong pipik. May pera ka mo. Amen? Amen? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan niya. Naunawaan tayo. Ano ba yung tinadaan natin? Naunawaan ng Panginoon. Pwede mong ihinga sa Kanya. Hindi yung kani-kani mo yung kinukwento. Amen? Hindi sa sasabihin. Kapag hindi sa nakakaunawa sa iyo. Amen. Tingnan nyo. Eto, pila-pila kayo sa skill ko. Siguro malaking pakastulog sa akin. Kasi ang sharing niya eh. Isipin mo, binumura ka o kung ano sinasabi sa'yo, nananalangin ka. Para sinasabi sa'yo, hinahawakan ka, nagpita na kapit-tapit ka ng Panginoon sa iyong balikat, sasabihin sa'yo, anak, sinaanan ko rin niya, minura din ako, pinagsalitaan din ako. Just relax, malalagpasan mo yan. Amen? Ewan ko kung sinabi sa'yo, mamamatay din sila. Pero, tama, yung sabi nga Mr. Perry, matatapos din yan. At tuloy na, ganun talaga. At sabi ng paghihirap ni Jesus, natapos din. At pagkatapos mo, maliwalhati. Amen? Tandaan natin, unawang laglasin kung paano naging tao si Jesus. Maniwala kayo, malalagpasan natin yan. Huwag kayo kung kanina humihingi ng tulong. Humingi kayo ng tulong totoong nakakaunawa ng ating pinagdagan at hindi ka kakatulan, hindi ka uusilip, hindi ka magsasalita na kung ano-ano, kung bakit, sabi, panalasin ka, bakit, sa naranasan ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga sa sabi nyo, may pinagdadaanan ka ba? Nagdadaan. Pinaanan na ni Lord yan. Malalagpasan mo yan. Sabi nyo isigaw nyo ito, kapit lang! Okay, ready next. Ito anong mag-discovery natin sa Christmas? Ito, salvation of God. Yung pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga, pagliligtas. Tandaan natin, kung hindi nagtatawag tao si Jesus, kung hindi siya dumating ng first Christmas, lahat tayo papunta sa impyerno. Kahit na mabait ka, tandaan mo natin, natandaan natin. Makinig kayo mabuti. Kahit na ang bait-bait mo, kahit na ang tinutino mo, kung si Jesus ay hindi isinila ang 2,000 years ago, at hindi inialay ang kanyang buhay, nung narito siya sa lupa, lahat tayo, doomed to hell. Lahat tayo, papuntang impyerno. Walang libre. Bakit? Sapagat lahat ng tao ay nagkasala. Hindi ka pa nga sinisilang, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo eh. May kasalanan ka na eh. Ano yun? Yung kasalanan mana na tinatawag. Kaya, pagkasinin ng bata, ginagawa sa ating Katoliko, binibigyan na ng agad. Bakit? Para mabunan ng agad yung kasalanan mana. Amen? Nakikinig ba kayo? Hello? Napakahalaga noon. At yung tubo ni Jesus ang naglinis sa aking mga kasalanan. Naririnig ko ba? Unawain niyo mabuti yan. Yan ang biyaya ng Christmas. Dapat naiintindihan natin. Pag-celebrate natin itong Christmas, lalo sa ating Christmas Father, celebrate tayo, tandaan po, unawa ko lang. Ang malalim na diwa ng Pasko ay yung pagbibigay. Sabihin mo, pagbibigay. Lagi kong sinasabi, inuulit-ulit ito. Hindi panghihingi ang itinuro ng unang
Jesus. Yung mga hayop, ibinigay yung saksakan. Naintindihan niyo? Ibinigay yung saksakan para may higaan si Jesus. Tama? Ngayon, yung mga pastor sa parang, hindi nila alam na may sinilang na si Jesus. Sinilang na si Jesus. Ano ang ginawa ng mga anghel? Ibinigay ang mabuting balita doon sa mga pastor. Amen? Pagkatapos, lumabas ang isang mga anghel, nagbigay ng papuri sa Diyos. Kaya, kumanta na ang ano? Joy to the world, the Lord has come. Let us receive the King. Amen? Sumabit pa ako. Palakpakan kita ng gabi. Okay. So, pagbibigay. Amen? Walang panghingi. Naririnig, di ba? Amen. Kaya katinanong ko yung pare doon sa doon sa Makati. Sabi ko, saan ba nagkaling yung yung turo na jingle bells, jingle all the way. Nung hindi bigyan, thank you, ang dadamot ninyo, thank you. Saan ba nanggaling yung nanghihingi? Nakikinig ba kayo? Tingnan ninyo, naaabuso. Bakit? Hindi yun ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko, pagbibigay. Amen? At ang pagbibigay, yan po ang the best expression ng pagmamahal. You can give without love, but you cannot love without giving. Naririnig nyo? Amen? Basta hindi nagmahal. Di ba, Maring Lucy? Nung minahal mo si Paring Leo, di ba, ibinigay mo? Ibinigay mo nga ng todo eh. Amen? Yes, that's it. Because you love. Pag nagmamahal ka, you can give even your only life. Amen? It depends how much you love. Kapag mahal na mahal mo, kapag hindi ka mahal mo, same with God, same with Jesus. Because He loves us so much, kahit yung kanyang buhay, ibinigay niya. Because that is love. Amen? Ang ballpen, nasa? Ngayon, mga kapatid, nung dumalaw yung tatlong hari bago, sabi doon, the three Magi's, mga kapatid, nung dumalaw yung tatlong banta, nanghingi ba sila? Ganito, nasa? Hindi! Nagbigay! Pero bago sila makarating doon, yung tala, nagbigay ng liwanag para maging gan. Puro pagbibigay! Walang panghihingi. Sabihin nga sa katabi nyo, kaya sa Pasko ito,
tignan ng kanin, ang kakaya, nakabalik ka ba? Ay, baka hindi na pinagagawa sa inyo. Amen? Napakalagang sinasabi mo lang sa Lord. Lord, tutal, iniligtas mo na ako. Ano ba naman itong iba na kailangan mo dito habang ako narito? Napakaliit nito kaysa pinagdaanan mo. Amen? Magbanag! Palakpakan natin ang Panginoon. Mas mahirap yata yung dinaanan ng Panginoon 33 years na hindi naman niya nararanasan, di ba? Amen? Na hindi niya nararanasan, pero nararanasan niya dito sa mundo, di pa sa kas. Hindi magdali ang maging tao. Tanda natin. Amen? Pero, naranasan niya ng Panginoon Jesus para sa ating kaligtasan. Correct ba? Nakikinig pa kayo? Amen. Kaya pag may pinagdaanan tayo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung yung nag-aalay mo sa amin, dito pa naman konti dito. Amen? Maliwanag po? Iligtas mo po ako dito. Kasi ang kaligtasan, hindi lang naman yung kaluluwa. Tandaan niyo po yan. Yung kaligtasan natin ay holistic. Sabihin mo, holistic. 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 Ano yung holistic? Ibig sabihin po yun. Lahat ng concern mo, lahat ng sa pagkatao, lahat ng ang tawag doon, may kinalaman sa pagkatao mo, concern ng Panginoon, kasakot yan, kasama yan sa kaligtasan. Amen? Kasama yan. Maliwanag po ba? Kaya kung di tatawag mamatay eh. Bakit? At mamamatay ka, ay kakabatunta, mamatay ka. Maliwanag? Amen? Kahit ang tago mo, mamatay ka. Oh, kabayaan mo sa Panginoon, Lord, let your will be done. After all, saved na ako eh. After all, iniligtas mo na ako eh. Amen? Puntakin siya. Palakpakan ng Panginoon. Now, letter K. Yung trustworthiness of God. Yung pagiging yung mapagkakasiwalaan ng Panginoon. Lahat ng pangalan niya, pwede mong paghawakan. Faithfulness. Yung faithfulness niya. Trustworthiness ng kanyang mga pangako. Amen. Yung ano man sinabi niya, ginagawa niya. Amen. Hello? Kasi tingnan niyo ha, ito ha. Ang pangako ng Panginoon sa Old Testament. Pangako ng Panginoon sa Old Testament sa Isaiah. Sabi daw, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sampol na lalaki. Nung ihula yan, dandaang taon. Dandaang taon na nakalilipas. Tinupad niya sa kailan? Noong isilang si Disa. Nangyari na ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yung propeta yun? Sa Isaiah. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sampol na lalaki at tatawag ni Emmanuel. Si Jesus. Kikinig kayo. So tinupad ng Panginoon. Ano mang pinangako ng Panginoon, tinutupad niya. Kaya sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang sabi ng Panginoon ito, pakinggan niyo. Walang sino mang lalapit sa sabi ng Panginoon. Pakinggan niyo, nakikinig pa kayo? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Matthew chapter 8, chapter 11, verse 28, sabi doon, come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin. Lumalapit ba kayo ngayon sa Panginoon? Pangako ng Diyos yan, bibigyan ka ng kapahingahan. Tapos yung kamay nyo,
sa demonyo. It's your choice. It's your choice. Pero dahil nagkatawang tao ng Panginoon, dahil sa kanyang awa at habag, mga kapatid, all you have to do, tanggapin mo ang katotohanan niya. Si Jesus na ang nag-alay ng kanyang sarili buo mula magsila. Ang sacrifice na parang yung mga kapatid, makinig kayo mabuti. Yung sakripisyo ng Panginoong Jesus, 2,000 years ago, hindi naganap noong sa bundok ng Kalbaryo lang. Hindi! Buhat nung siya isila, nagsakripisyo na siya. Dahil kayo ang sinaman niya, nagkarpintero siya, sigurado yung nag-igit din ng tubig yan. Nakikinig ba kayo? Sigurado yan. Nadapa din niya. Walang bata na lumaki na hindi nadapa, na hindi nasugatan. Amen po? So lahat yan dinaanan niya. Kaya nga alam na yung nararamdaman natin. Mga kapatid, kaya ang sacrifice niya nagsimula nung bata pa si Jesus up to 33rd year niya dito sa lupa. Lahat yung sacrifice. Bakit? Sapagkat nung nasa langit siya, wala siya. Hindi niya nararamdaman, dinaranasan niya. Only then, noon lang niya nararamdaman niyo, naranasan nung nagkatawang tao siya. Maliwanag po ba? Now, mga kapatid, it is all because of God's mercifulness. Kaya nung silang siya, ang isang dapat na nakikita natin doon, nahabag ang Diyos sa tao. Nahabag ang Diyos sa tao. Amen? Sabi niyo, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang ipaipadaman niya sa kanila ang kanyang habag. Upang maipadaman niya sa kanya, sa atin daw ang kanyang habag. Sabi niyo, ngunit na mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating karapaligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Kung hindi nahabag ang Panginoon, hindi siya magkakatawang tao. Hindi siya isisilang ng Mary. Walang pasto. Wala din kaligtasan. Wala din buhay na walang hanggan. Amen? Maliwanag po ba? Sabihin sa katabi nyo, umiti ka na. Magkikita tayo sa langit. Kung magbabago ka, baka natin yung Panginoon. And then, ito maganda. Kasi ganito. Letter A, sa Christmas. Ano ang madidiscover natin sa Christmas? The Almightiness of God. Yung walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Sabi dito, sumagot ang Ades, sasayo, sabi ng tanong, nagtasong si Mama Mary. Sabi niya, ikaw, isisilang mo ang anak ng Diyos. Sabi ng Amen. Nagtanong si Mama Mary. Sabi, paano mo mangyayari yun? Sabi ng Amen. Sumagot ang Amen. Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng katas-kasong Diyos. Dahil dito, ang isisilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak ko si Elizabeth ay baon? Gayon may nagbihis siya at ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Diba? How impossible! Amen? But, naganap sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Gaano ng katindi yung pinagdadaanan mo ngayon? Tandaan mo kapatid. Pinatunayan ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Huwag naman mahirap. Imposible. Wala nang imposible. Amen? Pinatunayan ng Panginoon yan. Yung si Elizabeth, mga kapatid na tanda-tanda na, 80 years old na siya. Amen? Maliwanag po. Si Mama Mary, walang asawa. Sabi ng Panginoon, walang kahirap sa Diyos. Huwag ka na mag-isip kung paano gagawin ng Panginoon yun. Hindi mo problema yun. Ang kailangan, sumampalataya ka. Amen? Sabihin sa katabi nyo, sumampalataya ka. Tutuloy ng Diyos ang kailangan mo. Walang imposible sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And last,
sacrifice of God. Sakripisyo yan. Naririnig nyo? Sabi sa Bible, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niya ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay, kay Diyos, inialay, the sacrifice ng Diyos bilang handog. Sacrifice. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patulayan siya matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagpinsan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Tandaan natin mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon ay sobra-sobrang sacrifice. Amen po. Hindi niya dapat gawin yun. Pero ginawa niya out of love. Sabi niyo sa katabi niyo, tandaan niyo ito. Hindi ka pauwi ng Panginoon. Hindi ka pauwi ng Na Panginoon. hindi pinagpala. Nang hindi pinagpala. Ayun tayo. Okay. Tandaan natin. Tapos na yung mga problema natin. Tapos na yan. Tandaan natin mga kapatid. Why? Kasi ni Jesus na isinilang 2,000 years ago. Dinanas niya lahat, all for our sake, para sa atin. All we have to do is just believe. Maniwala lang tayo. Tanggapin natin ang Panginoon Jesus. Magbagong buhay tayo. Iiwan natin ang luma natin pamumuhay. Tanda ng ating pananampalataya. Kasi yun lang naman hinahanap ng Panginoon eh. And everything will follow. Yung iniisip ko mahirap, hindi mahirap sa Diyos yan. Hindi mahirap sa Diyos. Eh, dahil kapag sacrifice na nasa ito eh. Pinatunayan natin yan na nga niya ang lahat-lahat eh. Ano pa ba gusto mong pruweba? Ano pa ba gusto mong patotoo? Ano pa ba gusto mong ebidensya? Just everything. He done everything, mga kapatid. Amen? He has done everything. Tapos na yan. Kaya tapos na rin ang ating paghihirap. Mayroon tayong Kristo Jesus. Nasa-celebrate ko rin natin this coming Christmas. Ngayon, ito po ang instruction sa inyo. Habang umaawit ng Pamasko, ang aking choir, ipipigil niyo ang inyong mga mata, tutuon niyo ang inyong mga ulo, hindi nyo iintindihan ang inyong katabi. Personal kayo makikipag-usap sa Panginoon. Hihingi kayo ng pamasko. Humingi kayo ng pamasko. Manalig tayo. Hindi niya ipagkakain. Pamasko ang hihingi natin kay Lord. Amen? Balik. Hindi na. Okay, mag-aalinlangan. Wala po magagawa ang ipag-aalinlangan. Ang gagawin nyo, namnamin nyo ang presensya ng Panginoon na sinilang sa sapsaban 2,000 years ago bilang pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Close your eyes. Bow down your heads. Personal tayo makipag-usap sa Panginoon. Hindi tayo sorry kung nagkulang na tayo, nagkasala. Sabihin natin sa Kanya, from now on, Lord, babago ako. From now on, Lord, lagi kita maalahanin.
sacrifices na, Lord. Ginawa niyo yung para sa amin. Wala mo kami kalundan mo. Narito kami. Nagkikiwala